Once a week kayo gumagawa ng milagro o every night? 3 beses sa isang linggo. Oh, Trabaho din. Nagpaalam ka ba na ikaw mag-akit sa graduation ng anak ko? Hindi ka nagpaalam! Tuloy ako, nanay na nandito. Wala ka dapat liwanagan sa akin! Wala na! Ano ka, Ben? Ano ngayon? Dudurugin mo mukha ko? Hintayin mo lang ako dumating. Ano? Wala nang dapat durugin sa mukha mo. Kaya nga eh. Dati nang durog yan. Kaya nga durog na Usapan diba? usapan. O kaya nga ikaw nga ang maganda ngayon. Di ba? Maganda ka talaga ngayon, oh. Ano ka? Ano? Wala akong pakialam sa'yo. Mas lala ko walang pakialam sa'yo. Ano pa pakialam ko sa'yo? Ikaw nga itong nakikialam sa buhay ko eh, di ba? Wala akong pakialam sa'yo, Kerwin. Kaya nga wala ako pakialam sa'yo kung nakikialam ka pa sa akin. Ha? Hindi ako Ayan siya, nakikialam. ayan, pagtingnan niyo siya. Ayan siya, oh. Oh, ang kapal nga ng mukha niya eh. Hindi siya naiyak. Oh, ang ganda ko, di ba? Oh, ang ganda mo talaga. Sobrang ganda, artista ka. Kaya, Ay, nako. Ay, buhay. Pati si ma'am napatawanan ng oras. Magandang hapon po, Ma'am Eileen. Good afternoon po, sir. I'm glad to meet you for the first time. Yung napapanood ko lang, wow. Thank you. Pinag-usapan lang po namin kanina yung tungkol sa OFW. OFW kasi ma'am, ako po sumasaludo po sa inyo. Opo. Bayani po kayo. Thank you po. So, pumunta ko kayo rito dahil si Mr. po, si Jose Escote, isang construction worker, napapabayaan na po kayo. Hapo. At nakatira na po o sumasama na sila ni Belina Perez, yung kanyang kabit. Hapo. At ito ngayon si Belina Perez, yung pa'y matapang. Yes po. Oh, ba't ganun? Saan ho siya kumuha ng tapang na para ganunin ka at siya pa ngayon nagmamalaki? Hindi ko nga po alam kung saan niya hinuhugot yung kanyang tapang eh. Talagang, since matapang talaga siya. O, ang susi po na talaga para maayos yung problema nyo, dapat si Mister. Nag-usap na kayo ni Mister. Ay, yun po yung pag-uusap namin ngayong recently lang. And a few days, talaga pong bigla siyang bumunga dun sa group call naming mag-iina. Kasi po hindi po alam ng mga bata na dumating ako ng Pilipinas. 4 Ano days. to surprise po? Opo, 4 days po before ko pinaalam na sa kanila na ang mga anak, nandito na si mama sa Pilipinas, nasa Manila ako, nasa agency ako ng Forever. Sabi kong ganun, dito ako sa accommodation. Tapos tinatanong ng mga bata, mama, kailan uwi mo? Siyempre ang saya-saya nila dahil alam nila ang mama nila, Correct. nandito na. Tama po. Lalo na po yung bunso. Opo. Ay, yung bunso ko po ay talagang miss na miss ako. Sa totally po talaga, yung aking kontrata by January to end of contract. Opo. Kaso po yung aking employer ay parang nagtampo sa akin. Paano po na-discover na merong Belina Perez sa buhay ni Jose Escote? May isang concerned citizen po na nag-inbox sa akin. Kinumpranta mo siya. Ito na yun, yung sa video. Ang kinumpronta ko po yung aking anak after nung nalaman ko na may dinala si papa niya ng babae sa bahay. Aroy ko. Oo. Sa loob mismo ng bahay niyo, pwede Opo, naman dalhin opo. kung saan-saan lupalop gusto niya, wag Opo. naman sa bahay. Tapos Tapos nandiyan yung mga bata. Nandyan po, together po, living, ang mga bata. Nako po, ilang taon po yung mga anak niyo? Yung panganay ko po is 20, yung bunso po is 10 years old. Nako po, child abuse ito. Sir Jose, Opo, sir. Ay, sir, magandang hapon. magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Nako, ito. Oh, man. Tandali lang. Tama ba ito na ikit? Dali. Oo nga. Ang tapang niyo naman, mister. And Belina, kayo na itong pinakamatapang sa lahat na matapang, wala ang tatapang pa. Kumbaga, admitted na, no? Yan, totoo. Alam mo, madali na mapabilis yung kaso sa korte nito. Ayan na, ebidensya na yan. Nagsasama sila, nag-cohibit na sila. Cohabitation, meron na. Yes po. Tapos nakangiti pa itong si Belina. Ma'am Belina, Sir, ba't gustong-gusto mo si Jose? hindi ko naman po talaga, sir, so katakalain na po siya ay may asawa. At alam po ni Ate Eileen yan sa sarili niya at ang panganay niya po ang makakapatunay. Umakyat po ako sa bahay nila, pinakilala po ako ni Kuya Landik. Through cellphone po ni Mako, na anak niya, na pinakilala ako ni Landik sa kanya, sir. At kami po, sir, hindi po ako, totoo po, nakakabitaw ako ng hindi maganda, sir. Pumayag po siya, sir, na magsama kami, sir. Kaya sabi ko na. Pumayag si Eileen na magsama na kayo ni Jose? Totoo yan, sir. Nung lockdown po na umuwi kami. Paano mo napapayag si Eileen? Paano yung pagpayag niya? Pakikwento nga. Ano sinabi ni Eileen? Jose, Belina, magsama na kayong dalawa, magkabita na kayo. Ganon. Hindi po yan, ganito po yan, sir. Yung Oh. nasa Qatar
siya, iyayaan niya kami na magsama dito. Maganda po yung pag-uusap namin, sir. Alam po ng mga kapitbahay at anak niya yan. Alam po yan. Siya, sir, pinayagan niya kami bago, sinabi niya sa akin, ako po, sir, higit kulang-kulang 4 na taon po ako nagsakripisyo ng 4 na anak niya, sir. Ako po ang nagpapakain lahat, nag-asikaso. Siya po dyan. Tapos umuwi po siya dito sa Pilipinas, kaya gusto ko makausap. Sa totoo lang po, since nung nalaman ko po na may kabit yung asawa ko po, nag-silent lang po ako. Ba't ka nag-silent? Ba't hindi ka nang Kasi po, nag-ingay? kasi po nasa Qatar pa po ako eh. Ayoko pong i-breaking yung contract ko nang dahil lang doon po. Ayaw Hindi mo ko po ma-stress. binigyan ng attention yung Yes. pagsasama nila kasi po ayoko masira yung trabaho ko. I understand. Tama nga po. Tama. po. Para makafocus ka sa work oo. mo. Di Tama, nung ma'am. umuwi po ako, dahil lockdown po, wala akong magawang choice. Nakita mo na nga itong si Jose at saka si Aileen na magkasama. Anong Opo. naging reaction mo? Siyempre po, masakit yun. Nagwala ka o sabi Hindi mo, po. okay, tuloy Sir, nyo na. ganito. Ang nangyari, sir, hindi. Baligtad eh. Yung asawa ko sumugod sa akin sa bahay nung nag-uwi ako. 3 days ako nakauwi ng bahay, wala akong boses pa ako kasi galing po ako ng Qatar, talagang sobrang lamig. Wala po akong boses. Sinugod niya ako, may kutsilyo siyang dala. Naka-blatter po yan siya sa barangay. Sinugod ka ni Mister, bakit? Hindi ko po alam kung anong dahilan. Okay. Mister, Jose, di gano'ng katagal na kayo kasama ni Belena? Maglilima po, sir. 4 na taon na rin po yung mga anak na sa poder ko, sir. 5 taon na kayo kasama ni Belena. Okay. 4 kalati po, sir. Okay naman, pagsisiping yung dalawa. Ayun, sa amin, sir, yung kumbaga sa amin lang, yung amin lang ba na yung parang, ano ba kami sa labas naman, ano lang yung jogging lang. Jogging? Jogging, puro kami na rin siya nagsasama, sir. Upo, sir. Aminin na natin. Aminin na, okay. So, sinasabihan ka na nga ni Belen, aminin mo na ba tayo po umamin? Yung katabi mo, pinapaamin ka na. Belena, umaamin ka na, nagsasama kayo 4 na taon kalahati. Opo, sir. Alam po ni Ate Aileen yan. Marami po magtitistigo sa kapitbahay sa akin. Alam din po ng mga anak niya. Ate Aileen, bago Okay. ka bumalik, ayaw, nakikiusap ka sa amin. Okay. Gabi-gabi nagsisiping kayo. So, ano ba yan? Once a week kayo gumagawa ng milagro o every night o paano? Siyempre, magkasama po kami sa bahay. Normal po yung 3 beses sa isang linggo. Okay, Siyempre 3 po, beses sa linggo. trabaho din. Okay, sige. Ma'am, hindi mo ba alam na pwede kayong makasuhan nito? Lalo na si Alam Mister? ko yan, sir. Matagal ko na alam yun dahil idol ko kayo. Nanonood ako. Pero dapat hindi pinaping niya. Hindi na ganito. Siya nakiusap sa akin, sir. Nabantayan ko mga anak niya. Alam ng Diyos yan. Ikaw nakiusap siya sa akin. Ikaw po ang nagbabantay ng anak. Ma'am, bakit? Sabi niya, sir, siya ang magbalik nagbabantay ka na ng lang anak dito, Pinay. Sir, dito mga kapitbahay. Kaya gusto ko mag-usap kami. Makinig ka, ang ganda ng usapan natin nung umalis ako. Ang problema sa'yo, bakit mo pinanghimasukan ang ATM purpose ko? Yan ang dahilan ng away natin, di ba? Maawa ka naman Bastos sa amin. ka eh! Iniwan mo kami, hindi ka nagpapadala. Nagpapadala ka sa kapitbahay. Nakikiusap ako sa'yo, hirap na hirap kami. 2 motor. Ang binabayaran ko, pagkain pa namin, hindi ka nagbibigay. Sabi mo, magtulungan tayo. Nagbayad pa ako ng asa mo, nakailang ng kalbo, ilang hulog. Wala ka nagtulong. Salit sa ibang tao mo pinapadala. O, tapos ayan si Mako. Siya makakapatunay niyan. Akin naman, Teo, nagalit ako, bakit sa ibang tao mo pinapadala yung purpose na ng mga anak mo? Wala kang tiwala. Binabawi mo lahat. Ultimong Jollibee sa purpose, sir. Paano Tama ba ako yun? titiwala sa'yo? Ibastos ka! Ay, hindi. Hindi ko inangkin yung purpose. Ibigay mo sa ibang tao, wala ko. Talaga hindi? Yung purpose mo eh. Nakakatikin Kinuha mo mga nga yung bata, ATM eh. anak ko. Binawi ko lang sa'yo eh. Hope, sandali. Wait. Ma'am, tumatanggap kayo ng 4-piece. Po, hindi po sa akin nakahawak ang ATM, sir. Maski na po, may trabaho ka bilang isang OFW. Opo. Si tatay may trabaho bilang construction worker. Opo. Hindi kayo qualified sa 4-piece. Oh, yan na nga po eh. Yan ang sinasabi ni Tol Oh. Erwin. This is not fair. Marami po mga kababayan natin dyan na talagang walang trabaho because they're disabled, they're not capable of finding work. They're the ones na dapat makatanggap ng 4-piece. Poorest of the poor. Papaputol ko po yung 4-piece nyo. I'll have it cut. No problem, sir. Sige. Oh, ngayon, balikan natin. wala nang purpose. Wala ng 4-piece. Tapos na yung Pinag-awa 4-piece. yan, pinagkakaguluhan. Yan po ang ugat ng gulo eh. Oh, sumakit ang dibdib ni ni Belena. No, sabi, wala ng 4-piece. Aray, sabi niya. Ano ngayon? Papalag ka pa. Hindi, Oh, okay wala lang yun. kang pakialam sa pagsasama niyong dalawa. Pati yung pagpapadala ko ng pira, wala kang pakialam kung kanino ko itiwala. Ang importante, nakakarating sa mga anak ko yung tulong. Wala kaming pakialam sa pera mo yan. Ang sinabi ko sa'yo, di ba, mag-ipon ka ng pera para hindi ka maging kawawa pag uwi mo. Hindi Wala ganon. akong pakialam. Tinawag mo pa nga akong Sa'yo, atchay, te. di ba? Sabi ko, ano, atchay, tapos ka na magdasal?
Tapos ka na Hindi magdasal, ako Achay? nagsabi ng ganyan kasi hindi ako marunong mag-Facebook para sabihin ko sa'yo. Ngayon lang ako Naku! nakapagpon. Talaga? Hindi mo sinabing Achay ako? Yan, sir. Pero proud ako maging kadama, maging Achay. No, kahit kailan hindi ako O ano? nagsabi sa'yo. Kasi Ang kapal talaga ng mukha mo. Lahat na lang ng karapatan ko binabypass mo. Nagpaalam ka ba na ikaw mag-akit sa graduation ng anak ko? Hindi ka nagpaalam. Ako nanay na nandito. Ako Hindi ka karapatan. Dahil meron akong pwedeng ilagay doon, hindi ikaw. Bilang magulang, te. Bilang magulang. Hindi na kita inatasan binigyan ng natin permiso to. umakyat sa stage ng anak ko. Binigyan kita? Wala kang authorization kung anong gawin sa anak ko. Wala kang karapatan. Hindi ka marunong magtanaw ng utang na loob. Grabe, te. Kung Bakit galing ako mo, te. tatanaw ng utang na loob sa'yo na hindi ka humingi ng permiso sa akin galing? Ate Aileen, sa akin mo iniwan. Huwag ka na magpaliwanag. Wala nang maraming salita. Binastos mo pagkatao ko eh. Bastos ka? Lumabas ang utak mo. Imbes makiusap kayo sa akin ng maayos, binastos niya ako sa true video ko. Nagsasaya kami mag-iina. Masayang dumating ang nanay nila. Hindi ba kayo naging masaya para sa mga bata? Bata ang apektado dito, hindi kayo! Bigyan ng tubig din si ma'am. Kaya pasensya tayo kung anong gagawin ko sa inyo. Attorney Garrett, Yes, Sen. Magandang hapon po. magandang hapon. Itong si Jose Escote at saka itong si Belena, nagsasama sila ngayon sa isang bahay. Inamin nilang pareho, 4.5 years na sila. Nagsasama, 3 times a week pa nagsisex. So enough evidence na ba yan para magkaroon ng malakas na kaso against both of them? Yes, sir. In fact, yung cohabitation po lang dahil ang lalaki ang nangangaliwa. Sufficient na po siya to charge the crime of concubinage. And dagdag pa natin, ibang counts pa po yung kanilang pakikipagtalik. Ang mahirap sa kanila dito ngayon, every act ng kanilang pagtatalik is another count of concubinage against them, sir. Another count. Eh kung 3 times, 52 weeks ba? In a year? 52 Yes, sir. times 52 3. weeks. Tapos times 4.5 years. Nako, mabubulok na sa bilangguan mga to. Masakit talaga, Sir Rafi, no? Kaya nga sa mga cases na ganito, sinabi na po ng ating Supreme Court na 3 times lang na penalty ang pwede mong malagay. Although this would obviously not qualify them for pardon. So panigurado talaga ang kulong sa kanila. May kaso dito si Mister. Yes, sir. Yes, Okay, sir. pero ang Makukulong po contention sila. din kasi ni Mrs., para maging fair, granting totoo yung sinasabi ni Mrs., will it stand in court yung sinasabi nitong si Belena na, may consent naman eh. Pinayagan. In fact, si Mrs. pa nga nagtulak na magsama kami ng mister niya dahil hindi niya na kayang alagaan yung kanyang mga anak na papabayaan na dito sa Pilipinas kasi itong si Eileen, complain natin, ay OFW. So para kinunsinti raw. That's actually a defense, Sir Rafi, no, na nag-assent yung asawa into the cohabitation. Pero that's very, very hard to prove. And I think sa emotions na lumalabas dito ngayon kay complainant natin, I doubt kung totoo po na may consent talaga. Okay, syempre, i-deny yan ni Mrs. Yes po. Kasi if she denies it in court, that's sufficient to eject na po the defense na may consent. And hindi rin naman natin masasabi po na parang bigla niya lang binawi yung consent dahil siya ay may hinahabol na pera or kahit ano. Dahil siya nga po, mukhang siya nga po ang breadwinner dito. Meron bang kaso na itong si Mister nagdala ng kabit sa bahay at sa harap-harapan, well, kasama niya sa tirahan, yung kanilang minor de edad na anak na 10 years old? Yes, sir. Definitely. Kung ginawa niyo yun sa bata, that might qualify as child abuse, especially kung makita po natin na yung development ng bata is already hindered by what he sees. Wala na siyang normal view of what a family is, then definitely that can be child abuse, sir. Okay. Salamat, Attorney Garrett. No problem, sir. So, ma'am, totoo ba na hindi ho kayo nagpapadala ng pera? Kaya ang nangyari, itong si Belena na lang ang nag-aalaga sa mga anak nyo. Sir, ang totoo sir, last December 2021, my 1 month salary, Opo. pinadala ko po kasi po Pasko at New Year. December 2021. How about January 2022? Ini-stop ko po yun dahil po, ang sabi ko sa panganay ko, anak, i-shopping mo ang iyong mga kapatid. Yung panganay ko, Bakit nyo po sinabihan ko. in-stop mag-suporta sa Kasi mga po, bata? pinahawak niya po sa kabit yung pera. Hindi ko po inutos na ipahawak niya sa kabit yung pera na pinadala ko. Okay. Kaya po, tinigil ko po ang pagpapadala sa kanila. Sa ibang tao ko pinakatiwala para doon sa mga anak ko ipahatid. Bilihan ng mga gamit. Okay, so doon sa tao yung pinagkatiwala mo na pera, nakakarating ba sa mga bata? Opo. Magkano po? Nagpapadala po ako ng 7,000, 10,000 dahil po may binabayaran pa po ako sa labas ng mga bayarin. Okay, so mga 7,000, 10,000 Opo. a month. Opo. Kaya lang, diretso na doon sa isang taong pinagkatiwalaan Opo, nyo opo. para yun ang magbibigay sa mga Opo. bata. Ma'am Belena, ano yung papeles na hawak nyo?
Sir, ito po yung katibayan po na bago siya pinalis ni Landik, sabi po ni Landik, mag-usap daw po sila sa judge para wala na po silang pakailamanan. Ang sabi naman po ni Ate Aileen, hindi na raw, kahit hindi na daw po, mag-usap na lang daw po sila magkasundo sa DSWD. Tapos sir, dito rin po yung mga anak ni Ate Aileen na sinasabi niya na ako nagawak ng pera na kahit piso wala. Ma'am Belena, di ba may trabaho kayo? Fish vendor po kayo, ma'am? Opo sir, dati Okay. po sa hospital. Kaya nga, tamo, fish vendor ka, construction worker si Jose, OFW si Aileen, kaya talagang dapat walang 4-piece sa inyo. Wala. Sir, wala po akong purpose sir. Ikaw raw nag-withdraw ng pera sa 4-piece. Sinasanda niya yung purpose sir. Tapos yung buti pa yung nakasanda sir, yung purpose. Sinanla ang 4-piece? Kano niyo po sinanla, ma'am, yung 4-piece? Sir, hindi ko po sinangla ang purpose ko. Pinagkatiwala ko po sa isang kaibigan ko dahil po hindi ko pwedeng dalahin ng ibang bansa yan. Okay, yung ATM. Opo. Ma'am Belena, Po. mag-ayos na lang kay ni Aileen kung totoo yung sinasabi niya na hindi totoo na ikaw raw ay pinayagan niya magsama kay Mister. Sir, may Kaysa hindi magka- po ang anak niya, sir. Yung panganay po, sir. Ito po yung nasa kanila sa mga bata na magtutulungan na lang po sila. Tapos, sir, dito po yung anak niyang panganay na iniliwanag din po na minsan nagpadala siya, sir. Hindi po siya nagtiwala, nagbigay ng pera sa akin. Binigyan niya po ako ng 1,000 pambili. Sabi niya, te, bili mo ng ulam natin. Dahil araw po yun ng December, totoo po yun. Ibinili namin ng ulam din yung dito sa bahay, sir. At saka, sir, gusto ko rin po sabihin at liwanagin, Ate Aileen, huwag kang maging tapat ka. Huwag lang ganun. Magulang din tayo, te. Ikaw ang nakiusap sa akin na magtira dito sa bahay mo. Pero Sino? umalis ako, te. Anong sinasabi mo maging tapat? Maging tapat ka, te. Huwag mo sasabihin Ano? na hindi mo kami piniyagan. Wala kong consent sa inyo na magsama kayo sa... Sa bahay, di ba sabi mo, itong panganay mo makatupa, binay dito na kayo. Di ba sinabihan kita, te? Sa barangay tayo, sinabihan ka nilang, Aileen, baka guguluhin mo na naman kami. Sabi mo, hindi, wala na akong pakialam sa inyo. Hindi ko kayo ginugulo. Kayo nang gugulo sa akin. Nananahimik ako, pinapakialaman nyo bawat galaw ko. Yung pagpapadala ko ng pera, pinapakialaman nyo. Ano ba paki nyo? May trabaho silang nagkukontrata. Kaya-kayang buhayin ng mga anak niya. Sabi mo, ako nakikinabang ng pera mo, nagpapadala ka? Bakit Bayak ka hindi? naman, ako. Nakita ko sa konversasyon ng anak ko. Nangutang ka sa anak ko during padala ko na hindi ko alam. Wala kang permiso manghiram. Ang kapata ka ng mukha mo, dapat sa'yo mabilanggo ka na eh. Di ka nahiya. Dapat noon pa yan, Ate Aileen, hindi ka na nakiusap sa akin ng mga anak ko Wala akong dapat nakiusap sa'yo. Kung hindi mo ako pinakialaman na nahimik ka lang, edi sana walang gulo. Ang tapang-tapang mo. Ikaw na ngayon kami, di ka pa matapang eh. Binigay mo muna sa mga bata. Wag muna sa iba. Okay lang sa ibang Binigay tao. ko na Yung sa mga bata. Hindi ng mga anak mo. Pag ni-withdraw pira, sino nakikilabang? Mga anak ko, hindi ako. Ang gusto mo kasing mangyari, ikaw magtanggap ng purpose. Hindi naman pwede yun. Hindi ko kailangan ng purpose mo, te. Paano wala kang tiwala sa sariling anak mo? Ay, ano ko lang, paano ako titiwala sa sarili kong anak? Eh, niloloko nga rin ako dahil na-brainwash ang utak ng mga anak ko. Di ba? Yan ang totoo. Brainwash mo ang utak ng mga anak ko. Sir, gusto ko lang po sana liwanagin, sir. Wala ka dapat liwanagan sa akin. Wala na. Kitang-kita na lahat ang kamalian mo. Binabypass mo lahat ang karapatan ko. Bastos ka eh. Ma'am Aileen, ano bang gusto mong mangyari ngayon? Pakulong silang dalawa, sir. Yun talagang gusto kong mangyari, sir. Kasi guguloy nila ako. Mga yan, sir. Mga yan. Sobra sa ko yan. Yung asawa ko, puro blatter yan. Pananakit, ginagawin sa akin. Puro physical mula nung nagsama kami. Ma'am Belena, Sir Jose, siguro po mag-usap kayo ng masinsinan, dalawa, para malaman talaga natin kung ano yung magiging direksyon ng buhay ninyo. Kasi kung ipagpapatuloy yung pagsasama na yan, etong si Ma'am Aileen, willing na kasuhan kahit makulong. Sir, wala naman pong problema sa akin, sir. Ang akin lang po sana, siyempre. Ngayon, ang Ako gusto, lang- para sa akin, Ma'am Belena, is sana mapag-ayos na lang itong si Mr. at si Mrs. So, hiwalay muna kayo ni Mr. ni Sir Jose. Umalis ka na muna dyan. Sir, hindi naman po kami nakatira na dito sa bahay. sir, dito kanina sa, sabi mo, 3 times a week kayo nagsisex. Opo, Tapos sir, ngayon, doon po kami nakatira sa bahay niya ngayon dito po sa bahay ng kapatid niya. kahit na saan bahay, pero University. kahit saan bahay pa yan, as long as Kaya nga po, nagsasama kayo sa isang bubong, nagsisiping at nagsisex, o di cohabitation pa rin yan. Opo, sir. Okay, sige. Sir, pwede pong, sir,
Kasi siyempre, ako naman po, gusto rin po magsalita ng anak. Ako naman, hindi naman po ako nakikipag-away kay Ate Aileen. Nauunawaan ko rin po siya. Akin lang, te, mag-usap tayo ng maayos. Hindi, lagi mo ako minumura, te. Gusto ko marinig yung boses ng bata. Nandiyan ba yung panganay? Ay, ito, Mac, oh. Hello po, sir. Magandang hapon po. Hello, magandang hapon. Ikaw yung panganay. Ilang taong ka na? 20 po. Andrew, ano yung pakiramdam mo na si papa mo meron ng ibang kasama at hindi si mama? Anong reaksyon mo? Naibahan po ako, sir. Naibahan ka? Saka, nung kinabukasan po, nagalit po ako nun. Nagalit ka? Pero ngayon hindi ka nagalit. Wala, sir. Wala akong magawa, sir. Yan ang ginusto ni Papa, eh. Wala akong pakialam sa ano niya. Okay ba sa'yo? Palayasin lang natin dyan si Belena. Hindi, sir. Para sa akin, sir. Naging pangalawang magulang ko na rin to, sir. O, paano si mama? Kasi, sir, nung una pa lang, sir, hirap na hirap po ako. Kasi ako lang po yung naiwan sa bahay. Kaya nga, si mama mo pumunta ng abroad para magtrabaho nang sa kayo mabigyan kayo ng magandang bukas. Mabili niyo yung mga kailangan nyo sa eskwelahan, pagkain, at kung ano-ano pa. Kaya siya nagpapakandahirap sa abroad. Opo, sir. Alam ko rin po yan. Si papa mo at si Belena magkasama, so ang iyong reaksyon ngayon, ayaw mo na sila magkahiwalay kasi gusto ko maghiwalay sila. Ayaw mo na maghiwalay si Belena at si papa mo. Kasi, sir, sila po yung siyempre mag-aaral po ako ngayon. Sino mas gusto mong kasama ni papa ngayon? Si mama o si Belena? Sa akin, sir, siyempre mahal ko rin yung tunay na magulang ko, sir. Oh, Pero nung time na sinumbatan niya ako, sir, nung padala niya, ayoko na po. sinumbatan ka ba't ka sinumbatan? Kasi daw po, ginagastos ko lang po daw sa wala yung pera niya. Siyempre, hindi naman madali maging OFW sa abroad. Napakahirap niyan. Di ba? Madali magsalita. Pero pagdating sa time na ikaw naman magtrabaho doon sa abroad, baka ganun din ang magiging reaction mo sa mga anak mo na winawaldas lamang yung pera, hindi pinangalagaan na maayos. Sir, di ko naman talagang winawaldas. Okay, ang tanong ko sa'yo, sino mas mahal mo? Si Belena o si Mama? Si Mama po. Good yan. So therefore, okay sa'yo na palayasin na natin si Belena. Kasi mahal mo si Mama, di ba? Hindi sa akin okay, sir. Hindi okay sa'yo. Oo. Okay. Yung sa rason mo dahil napabayaan ka. Oo. Na mababaw na dahilan. Hindi mo na naunawaan yung katayuan ng mama mo. Kausapin ko nga yung bunso nyo. Yan po, sir. Ang ganda nga po po. Anong reaksyon mo na si Papa ang kasama si Belena at hindi si Mama? Mahal naman po, maayos naman po. Maayos. Opo. Sino mas mahal mo? Si Mama o si Belena? Yung ano ko po, yung una ko mama kasi po, siya po yung nagkano sa akin. Good. Na buhay sa akin. So ang mahal mo, pareho kayo ni brother mo, ang mahal nyo si Mama. Tama yan. Very good. Thank you. So therefore, okay sa inyong dalawa, palayasin na lang natin si Belena para magsama na ulit si Mama mo at si Papa mo. Okay? Sir, magandang magandang hapon. Okay. Ako na huling, sir, magsasagot sa kanya, sir. Ayaw ko rin, sir, ito kay Edin. Ayaw mo kay Aileen? Oo. Marami na hindi maganda sa akin yung ginagawa niya sa akin, eh. Ito ang dahilan kung bakit kailangan na talaga magkaroon tayo ng divorce. Hindi natin sila Opo, pwede pilitin. Ayaw na ni Sir. Matagal na pala, for 4.5 years na nagsasama sila. Parang, Sir, ayoko na rin talaga, sir, din. Gusto ko pong makulong sila. Kasi binantaan nila ako, sir, eh. paano kung mag-sorry na lang sa'yo? at Hindi ka na Sir, babalik? hindi ko tatanggapin, sir, ang sorry nila, sir. Kasi marami na akong beses nagpasensya, sir. Sir Jose, magdidemanda na lang to, tutulungan namin si ma'am para matapos na tayo, okay? So, maliban na lang kung ikaw ay magmakaawa, makiusap dito sa misis mo, baka hindi na niya ituloy yung demanda, okay? Ito, sir, yung anak ko lang makiusap sa kanya. O sige, yung anak, sige. Hindi, pakinggan natin. Ma, huwag mo naman ipakulong. Sorry, anak. Decision ko, final decision. Sorry na talaga. Sinabi ko na yan sa inyo, sorry, sa gagawin ni Mama. Humingi na ako ng sorry sa group chat. Sorry, pasensyahan sa gagawin ni Mama. Kasi kung Okay, mananatili anak ang lang ako. papa nyo na nakalabas, guguluhin ako, sasaktan ako. How much kung mapatay ako ng papa nyo, di ka mas lalo kayong kawawa, yung mga bunso mo. Ikaw malaki ka na, may isip ka na, paano yung mga bunso mo? Binantaan ako ng papa mo eh. Kaya pasensyahan Mami, tayo. kasi naguguluhan na rin ako. Naiyak na yung anak niyo po. Wala tayong magagawa. Final decision So, ko, pag ipakulong nakulong po papa mo. si Papa nila, kayo po magti-take over. Alagaan niyo po yung anak niyo. Yes po. Kaya niyo po, ha? I'm managing. Okay, good. Ma, bakit naman ganun? Tanungin mo papa mo kung bakit ganun. Tanungin mo yung kabit niya kung bakit ganun. Tanungin mo lahat ng pagkakamaling ginawa nila sa akin kung bakit ganun. Masyado na nila kung pinakialaman. Tapos ikaw, tinatanong kita, anak, na-enroll ka na ba?
tiningnan ko sa university ng Palawan State University ang listahan, wala yung pangalan mo. Sabi mo na enroll ka na ng kabet. Wala naman pala. Umaasa ako naka-enroll ka, ipapasok kita ng scholar sa OWA, sa lahat ng kung anong mayroong scholarship. Wala pa enrollment mo. Pero Ano wala kung eh. magpapa-enroll na kayo din? Wala pang enrollment. Inuna ko lang yung lisensya niya. Nagpapa-enroll kami, wala pa. Ma, malaki ko sa ako, ma. Huwag niyo ko na si Papa. Sinabi ko na yan, anak, sa GC natin. Pasensyahan tayo. Binastos ako ni Papa nyo. Imbis na maghingi ng pasensya, binastos niya ako eh. Niyura ka ng pagkatako, anak. Ito, laban ko to, anak, bilang babae. At para din sa inyo. Oo, hindi na ako makikilan sa kanya. Hindi na ako makikilan sa'yo. Wala na. Ma'am, idamo natin sa barangay just once, okay? Pag magharap-harapan kayo sa barangay, tingnan natin kung ano magiging resulta Kasi sa po, pagharap-harap nyo. yung totoo po, binitawan kami ni Kapitan Rinaldo Tanillo. Kasi po, kasi alam niya po yung magiging ano nito eh. Hindi, pero iba to, ma'am, kasi kami nandyan, mamamagitan kami. Kami mag-observe kung paano yung magiging proceeding, yung pag-uusap ninyo. At tutulong din kami habang maaari. Para sa mga bata po ito, yung bibigyan namin tulong hindi para sa iyo o para kay Mister o para kay Belena, kundi para sa mga bata. Ako po inaawa sa mga bata. Na-touch po ako nung mag-iyak silang dalawa. Lalo itong bunso. Nag-iyakan na po sila. So, palamig po muna. Siguro dala ng bugso ng damdamin. Parang mainit kayo. Mainit itong si Betka, itong si Belena. Palamigin Sir, muna. pwede makausap si Ate Aileen, sir. Sige. Pakumbaba Wala ka. na, ayoko na makipag-usap, sir. Ate Aileen, ina ka rin. May mga anak din ako. May 6 na taon ako. May 7. Pinabayaan ko para sa mga anak mo. Grabe na rin. Dapat noon mo pa ako pinakulong. Tama ka, Hindi nga dapat ako noon pa. magano. Grabe ka naman, te. Para hindi ka babae. Kung alam ko lang din sa barangay na lang sana tayo nag-usap na nagpayag ka, te. Kung hindi naman kami tatagal ng Sinagad ganito niyo kung hindi ako. ka nagpayag. Marami na akong pasensyang binigay sa inyo. Pero sinagad niyo ako. Sige, Wala na akong pasensya tingnan yung ngayon. Facebook mo, puro Sagad na pagbabastos ako. ang ginagawa mo sa akin. Okay. Huwag nyo na rin ako idamay. Kayo nilandik ang mag-usap. Huwag nyo na rin ako idamay. Okay, Biktima sayang din po, ako. kaya nga po, Biktima Ma'am ako. Belena, Ma'am Belena, sige po, schedule po namin sa barangay yung pag-uusap nyo po. Okay? Mag-usap-usap kayo ni Mrs. Escote, Mr. Escote, mga bata, at saka kayo, Ma'am Aileen. Makita-kita tayo sa Palawan kay Chairman Reynaldo Taneo, Barangay Bagong Silang, Puerto Princesa.